Gilas, gulatan time. Hindi na ito basta usapan ng lineup, may nabuong posibilidad sa pinakamalakas na Gilas Pilipinas team sa kasaysayan ang ipapadala para sa Asian Games. Unti-unting nagsama-sama ang higanteng frontline na kinabibilangan ni Kai Sotto, Junmar Fajardo, Asia Edu, Quentin Meliora Brown at Benny Boatwright. Isang kombinasyon ito ng sukat, haba at versatility na kayang makipagsabayan sa kahit sinong Asian powerhouse. Si QMB ay nag-commit na sa Gilas program habang si Kai Sotto ay nasahang tuluyang makakabalik sa national team duties matapos ang kanyang injury recovery. Nananatili rin sa core sina Junmar Fajardo at AJ Edu bilang pundasyon ng frontline habang pinag-aralan ang posibilidad na gamitin si Benny Boatwright bilang pangunahing scoring big sa international setup. Ang pinakamalupit na twist, hindi lang talento ang dala ng lineup na ito, kundi isang malinaw na shift sa identity ng Gilas mula sa pagiging undersized team noon, papunta sa isang sistemang nakaangkla sa taas, depensa at kontrol sa loob. Sa loob ng maraming taon, kilala ang Gilas sa puso at bilis, pero madalas kapos sa size laban sa mga bansang may malaking frontline laban ng China at Iran. Ngayon, ibang kwento na ang unti-unting nabubuo. Si Kai Sotto ang magiging sentro ng bagong sistema, dala ang kanyang elite height at natural rim protection na pihira sa Asian level. Sa tabi niya, si Junmar Fajardo ang magbibigay ng lakas at karanasan sa ilalim, isang presensya na kayang bumangga sa kahit sinong traditional big sa rehiyon. At si AJ Edu naman ang magsisilbing modern big, mobile, athletic at kayang sumabay sa mas mabilis na tempo habang nagbibigay ng defensive versatility. Pagdating kay QMB, siya ang magiging energy piece ng lineup, isang rebounder at shot blocker na hindi titigil sa hustle plays. At si Benny Boatwright, ang pinaka-dynamic sa kanila, ang magdadala ng outside shooting at offensive creation na magbubukas ng spacing para sa buong team. Kapag pinagsama-sama ang mga elementong ito, makikita ang isang frontline na hindi lang mataas, kundi balansing-balanse sa iba't ibang aspeto ng laro. Ang tanong ngayon, bakit biglang ganito ang direksyon ng Gilas? Well, ang sagot ay malinaw. Nag-evolve na ang international basketball. Hindi na sapat ang maliit pero mabilis. Kailangan mo ng kombinasyon ng size at skill para makasabay sa modern game. Sa lineup na may ganitong kalaking players, automatic, na tumataas ang level ng rim protection at rebounding. Mahihirapan ang kalaban pumasok sa loob at bawat possession ay magiging mas physical at mas kontrolado ng Gilas. Sa offense naman, nagiging flexible ang options. Pwedeng gamitin si Kai bilang inside anchor habang binubuksan ni Boatwright ang floor sa labas. Pwedeng pagsabayin ang lakas ni Junmar at athleticism na AJ para sa balance attack. At sa bawat missed shot, andyan si QMB para sa second chance opportunities. Pero hindi rin mawawala ang hamon. Kailangan ng tamang sistema para hindi magsiksikan sa loob at para ma-maximize ang spacing. Kailangan din ng solid guard play para mapagana ang buong makina at higit sa lahat, kailangan maging kompleto ang lineup, isang bagay na matagal ng hamon sa Gilas dahil sa injuries at schedule conflicts. Kung matutuloy ang ganitong kombinasyon sa Asian Games, hindi na lang basta contender ang Pilipinas kundi isang seryosong banta sa titulo. Sa Asia, bihira ang team na may ganitong lalim sa height at ito ang maaaring maging edge ng Gilas laban sa mga karibal. Bukod sa physical advantage, may psychological impact din ito sa kalaban. Ibang pressure ang dala kapag kaharap mo ay sunod-sunod na higante. Sa tournament setting, kung saan dikit-dikit ang laro, malaking bagay ang pagkakaroon ng fresh big na kayang mag-maintain ng intensity. Pero andyan pa rin ang risk tulad ng speed mismatch laban sa small ball teams at ang posibilidad ng chemistry issues kung hindi agad mag-click ang lineup. Sa huli, ang magiging sukatan ng lahat ay execution dahil kahit gaano kataas ang lineup, kung walang sistema at cohesion, hindi ito magiging sapat. Pero kung mag-click ang lahat, ito na ang maaring maging bagong mukha ng Gilas Pilipinas, hindi na undersized underdog, kundi isang towering powerhouse na kayang makipagsabayan at manalo sa pinakamalakas sa Asia. Sa mas malalim na analysis, ang posibleng tall lineup ng Gilas Pilipinas ay hindi lang simpleng pagdagdag ng height, ito ay isang strategic gamble
na pwedeng mag-redefine ng buong playing identity ng team sa international stage. Sa modern FIBA game, may dalawang dominanting direksyon, small ball na nakabase sa bilis at spacing, at hybrid systems na pinagsasama ang size at skill. Ang ginagawa ngayon ng Gilas ay malinaw na pag-shift papunta sa hybrid tower model, isang approach na bihira sa Asia, pero kapag tama ang execution, napakahirap kontrolin. Unang layer ng analysis ay defensive ceiling. Kapag nasa loob sina Kai, AJ at QMB, halos sarado ang paint. Hindi lang ito tungkol sa blocks, ito ay tungkol sa deterrence. Sa analytics ng FIBA, mas mahalaga ang outer shots kaysa actual blocks. Ibig sabihin, kahit hindi ma-block ang tira, basta napipilitan ang kalaban mag-adjust sa ere, bumaba ang efficiency. Ito ang pwedeng gawing elite advantage ng Gilas. Ang presence pa lang ni Kai sa ilalim, combined sa mobility ni AJ at hustle ni QMB, pwedeng mag-collapse ang buong offensive system ng kalaban. Pangalawang layer ay rebounding dominance. Historically, dito madalas natatalo ang Gilas. Pero sa lineup na ito, pwedeng mag-flip ang narrative. Si Junmar ay isa sa pinakamahusay sa positioning, habang sina AJ at QMB ay natural rebound hunters. Kapag na-secure ng Gilas ang defensive boards, automatic na makokontrol nila ang tempo ng laro. At sa offensive rebounds, nagkakaroon sila ng extra possessions, isang critical factor sa close games. Ikatlong layer ay offensive structure. Dito magiging interesting ang papel ni Benny Boatwright. Siya ang magiging release valve ng lineup kapag nagsiksikan ang depensa sa loob. Dahil kina Kai at Junmar, si Benny Boatwright ang magbubukas ng floor sa pamamagitan ng perimeter shooting. Ito ang tinatawag na inside-out gravity. Kapag humana ito, mapipilitan ang kalaban na mag-adjust. Either iiwan nila ang labas o babawasan ang pressure sa loob. Parehong pabor sa Gilas, pero kung hindi consistent ang shooting, babalik ang problema sa spacing at posibleng mas stagnant ang offense. Pang-apat na layer ay pace at transition risk. Ang isang tall lineup ay natural na mas mabagal kumpara sa small ball teams. Ito ang magiging target ng mga bansang tulad ng Japan na kilala sa mabilis na ball movement at three-point shooting. Kapag hindi nakaset ang depensa ng Gilas, maaring ma-expose sila sa transition offense. At dito papasok ang critical role ng mga guards at wings. Kailangan nilang i-balance ang pace, pigilan ang fast breaks, at siguraduhin organized ang depensa bago umatake ang kalaban. At pang-limang layer ay rotation strategy. Hindi ibig sabihin na sabay-sabay lalaruin ang lahat ng bigs. Ang tunay na lakas ng lineup na ito ay nasa flexibility. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.